plano ng China na hanggang 4 na buwan ay magkakaroon ng fishing ban. At di kami pumapayag dahil alam po namin na ang kahalagahan ng pangingisda. Maalab na pagbati Pilipinas. Isa si Joey Marabes sa mga mangingisda sa Masinloc, Zambales na tutol sa 4 na buwang fishing ban ng China. Unilateral na nag-anunsyo ang China na bawal mangisda sa bahaging sakop pa ng maritime zone ng Pilipinas, kabilang ang Bajo de Masinloc. At take note, hanggang September 16 daw ang fishing ban ha? Wow! Kaya naman itong May 30, lumahok ang mga mangingisda sa isang collective fishing expedition sa West Philippine Sea para muling ipanindigang atin ang Pinas. Pero para sa mga progresibong grupo, hindi lang China ang dapat tumigil sa panghihimasok sa West Philippine Sea, kundi maging ang US. Ang US, sa pakikialam po rin nila sa atin, at the same time, ang China na nambubuli sa atin, pinipigilan yung aming karapatan na mangisda sa ating sariling katubigan. Tanong tuloy ng sovereign rights groups, sapat ba ang mga hakbang ng Marcos Jr. administration para protektahan ang soberanya ng bansa? Ito ay patunay na hindi gumana. Hindi naging epektibo itong ginagawa ni na Bongbong Marcos. Di ba ang sabi nila, ang deterrent sa China ay payagan natin na dumating ang mga Amerikano, magtayo ng base, maglagay ng mga weapons sa paligid ng Pilipinas, sa West Philippine Sea, magkaroon ng mga military exercises. Pero in the end, ang China ay aggressor pa rin. Isang malaking tanong din daw nasa kabila ng patuloy na pagpapanawagan ng mga grupo na protektahan ang soberanya ng Pilipinas, bakit kapag US presence, tila pinapayagan ng pamahalaan? In fact, sa speech ni Pangulong Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, sinabi niyang stabilizing ang presensya ng US sa rehiyon. Ang nakakalungkot, nakakagalit, may binabanggit na doktrinang pansiguridad, di umano ay para sa ating pambansang interes, pero kung himahimayin mo ang esensya, ay suporta sa interes ng Estados Unidos. Sinasabi niya na ang Pilipinas ay bansa para sa kapayapaan, pero ang tanong natin, bakit pinayagan niya ang mga Tomahawk missiles dito? Mga nuclear capable na mga sandata sa ating teritoryo. Pinayagan niya ang US na gawin ito. Tanong tuloy ng grupo, aware ba ang gobyerno sa kasaysayan ng pananakop na ginawa ng US sa Pilipinas at sa rehiyon? Parang di aware. Kaya naman ang giit ng mga grupo, why not ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng hindi umaasa sa ibang bansa, US man yan o China? Yes mga bes, Independence Day pa naman soon. Ito ay hamon sa lahat na balikan, hindi lang yung aral ng kasaysayan, kundi yung tindig ng ating mga lider. Ang ginagawa ba ng ating mga lider ay para sa kalayaan ng ating bayan o sinusuko ang soberenya ng ating bayan para maging sunod-sunuran lamang sa ibang bansa? Gusto natin malaya in a sense na ang ating ekonomiya, ang ating pag-unlad, ang ating patakarang panlabas, ang ating pamamahala ay nasa kamay ng mga Pilipino at para sa interes ng mga Pilipino. Ito ay ginagawa namin para sa aming mga pamilya kasi nga pag pinabayaan po namin ito, sa ngayon, paano na po ba yung susunod na saling lahi? Kaya panawagan namin mga maliliit na mga isda, US-China layas, atin ang Pinas. Atin ang Pinas! US-China layas!